Kumusta po, Chairman, yung pong hinihingi po na exemption ng DSWD para po sa panibagong tranche ng AKAP? Mga nakakatatlong linggo na po, Sir Ted, nung tayo makatanggap ng pangalawa na request for exemption at ito po hindi pa natin inaaksyonan. Ang kadahilanan, Sir Ted, sapagkat yung una pong binigay natin, although maliit, na hinihingi po nila na exemption, ay may mga condition po doon na sa ating palagay hanggang sa kasalukuyan, with all due respect po, ay hindi pa nako-comply. Lalong-lalo na po, Sir Ted, yung pagsasubmit sa atin nung guidelines kung paano masisiguradong ito'y maipapatupad ng tama, mabibigyan ng tama yung mismong tamang beneficiaries at hindi ito mapapariwara at kung kanino lang maibibigay. Sa kasalukuyan po, Sir Ted, naghihintay pa rin tayo ng na-commit na guidelines po na isusumite dapat sa atin. Opo, ano ho ba ang habang tayo nakaantabay dito po sa hinihingi yung requirements ano po sa DSWD, ano ba ngayon ang pwede pong ipagpatuloy lamang na mga programang pampinansyal at tulong po ng DSWD? 4Ps, AIX, paano po? Sir Ted, technically po sa panahong ito, lahat po ay pwedeng ipamigay pa. Wala pang prohibisyon, wala pong limitasyon, subject lang doon sa limitasyon na meron yung ahensya ng pamahalaan. Yung pong social services ban na tinatawag ay papasok lang 45 araw bago mag-eleksyon. Ibig sabihin po yan, magsisimula pa sa March 28. Diyan po natin makikita yung medyo pagkakaiba o yung loophole ng batas. Saan po kayo nakakita, may kampanya na tayo by tomorrow sa national positions and yet yung prohibition, Sir Ted, na nakalagay sa Omnibus Election Code ng 1985 ay sa 45-day period pa ng kampanya. Nangangahulugan, Sir Ted, yung binigay naming exemption at yung mga kondisyon dyan ay maa-apply pa lamang mula po March 28. Hindi po kasama ngayong araw na ito onwards. Ayun, sige po. So, well, yan nga po ang batas kaninyo, no? At ano ho bang sabi po ng DSWD, Chairman? Kailan ho sila magsusumite sa inyo ng hinihingi nyo requirements para po sa AKAP? Nung pong isang linggo tayo nagkaroon ng pagdinig sa Senado at yan po yung paulit-ulit natin binanggit kahit po nung komite, yan din po yung binabanggit sa ating pong DSWD. Ang sabi po ng DSWD, tapos na po sila sa guidelines, subalit ito po yung naisumite pa sa, I think, sa DBM para po aprubahan. Ang sinasabi lang po natin is ano ba at kanino ba talaga ang patungkol dyan sa AKAP? Yan ba ay para sa yung daw pong mababa sa minimum ang kita. Ang sabi naman po ng ibang umattend sa hearing, yun daw pong mga nakatatanda, lalong walang kita po yun. So bakit wala sila at the same time, sino ang gumawa ng listahan o kung may listahan ba? So lumalabas po, sabi po sa pagdinig, wala daw pong listahan pa at mag-a-apply pa yung mga mabibinipisyohan. So medyo nagiging malabo po sa part po namin, Sir Ted, yung bagay na yan. Kung kaya sabi natin, tingnan namin yung guidelines kung paano at sino talaga ang tunay na benepisyaryo. Kanino manggagaling yung listahan ng bibigyan.